Isyo sa mga mamamayan. Kasabay nito, aming kinokondena ang pinakamalang uri ng korupsyon sa gobyerno ngayon. Kapwa sa pambansang nasyonal at lokal na antas. At patuloy na pag-iral ng katiwalaan ay isang malaking balakid sa pag-unlad ng ating bansa at sa kapakanan ng bawat Pilipino. Partikular namin tinutukan ang mga issue may kaugnayan sa Ghost Flood Control Project na hindi epektibo o nagiging sanhi pa ng mas malalang pagbaha. Buhay na nawala at nasa panahon ngayon wala pa din nananagot na may sala. Alam niyo po kung sila paglilihis. Wala pa po nananagot. Sabi po ng ating presidente, bago daw po magpasko may makukulong. Abay, ngayon ipapako na uli si Kristo, may penitensya na uli, wala pa rin nakukulong. Darating na uli siya, sabi ng Pasko, isisilang na uli si Kristo, wala pa rin nakukulong. Talaga nabudol tayo. Mga umanay ghost project sa DPWH na nagdudulot ng pagkakasaya ng pondo ng bayan. At ang kontrobersyal na maleta issue na sumasalamin sa kakulangan ng transparency at pananagutan. Dagdag pa rito, aming kinikilala ang epekto ng giyera sa mamamayan. Lalo sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan sa trabaho, at pagkalahatang paghihirap ng mga ordinaryong Pilipino. Sa huli, nananawagan kami para sa tunay na good governance. At dito namin nakikita sa susunod na ating Presidente, Inday Sara Duterte. Isang pamahalaang may pananagutan bukod sa publiko at inuuna ang kapakanan ng mamamayan higit sa pansariling interes. Panahon na upang manindigan, magkaisa at isulong ang isang gobyernong tapat, mahusay at mga tao. Tayo pong tumayo, magsama-sama tayo